Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. Bakit nga ba hindi tayo kontento sa ating buhay? Diba? O kontento ka na ba sa iyong buhay ngayon, sa estado ng iyong buhay? So minsan kasi marami tayong wini-wish. Diba? Pero hindi natutupad. Marami tayong mga bagay na hindi na fulfill o hindi natin nagawa ang ating dapat gawin. So, marami dito sa mundo na to na talagang hindi tayo masasatisfy. Minsan, di ba? Nakabili ka na ng kotse. Pag may nakita ka, katagalan may nakita ka magandang kotse, mas gusto pong bumili pa ng isang kotse. Di ba? Hindi ka nakokontento. Bumili ka ng bike, gusto mo motor naman. At pag may motor ka, kotse pa rin ang pupuntahan. So, walang satisfaction. At kung minsan, meron ka ng ari-arian. Gusto mo mas paramihin pa yun. Di ba? Minsan, yung buhay mo maayos na, gusto mo na mas dumami pa yung kayamanan mo. So, wala namang masama sa kayamanan. Pero minsan, di ba, hindi naman natin kayang lahat sa isang iglap lang na makuha lahat ng gusto natin. Kaya nga dapat, kung ano muna meron ngayon, yun muna ang ating pagsikapan. O namnamin muna natin habang wala pa tayo. Kaya sabi sa Hebreo, chapter 13, verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. So, malinaw yan guys. Hindi naman lang sa usapin ng pera to. Diba? Kung anong meron daw tayo, doon kasi magsisimula ang grasya ng Diyos. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, di ba? Pagbutihin mo, ayusin mo yung trabaho mo, kailangan mag-excel ka para makita ng boss mo, di ba, na ipopromote ka niya. Darating yung araw, lalaki rin ang sweldo mo. O kaya may konti kang negosyo, sari-sari store muna, di ba? Ayusin mo muna kung paano mag-manage ng sari-sari store. Palaguin mo muna yan. At pag lumago na yan, nakaipon ka ng pera, pwede ka na magtayo ng kahit grocery store. Di ba? So, kung may mga alaga ka ng mga hayop, especially sa mga probinsya, di ba? Alam mo, nag-alaga ka mo ng 2 baboy muna, umpisahan mo muna yon 2 baboy na mag-asawa. Tapos pag nanganak yon, alagaan ulit, ibenta, alagaan, hanggang sa dumami ng dumami. Di ba? Doon kasi magsisimula nga ang grasya ng Diyos. Huwag muna nating hangarin yung mga bagay na parang imposible mo pang makuha. Di ba? Kontento ka muna sa buhay mo. Tapos yung iba naman may trabaho na. Kapag wala palang trabaho, guys, naghahanap ng trabaho. Magdarasal na sana magkaroon ng trabaho. Pero pag may trabaho na, ano ang ginagawa? Di ba? Hindi na pinagbubutihan. Lagi na lang late. Laging absent. Di ba? Under time kung umalis, late lagi pumasok. So, parang boss din. So, pag nandyan na, pagsikapan mo na, pagyamanin mo na. Di ba? Kaya nga sabi dito, masiyahan na kayo o umiwas kayo sa pag-ibig sa pera. Hindi po masama ang mag-ipon ng pera o magagad ng maraming pera. Pero iwasan daw na mahalin yung pera. Kasi pag minahal mo yung pera, yung time na umasenso ka na, dumami na yung pera. Minsan na magiging arrogante ka na. Mataas na yung pride mo. Maliit na ang tingin mo sa mga kapwa-tao mo. Even sa mga pamilya mo. Gusto mo ikaw na yung hari, ikaw na yung nasusunod. Diba? Ano man desisyon mo, gusto mo, yun ang masusunod. Binabaliwala mo na. Ang gusto ng parents mo, ang gusto ng mga kapatid mo, diba? Kung ano yung nakakabuti sa'yo. Hindi, ito ang gusto ko. Mga ganun tayo guys, dahil may pera ka na. So, ibig sabihin, iniibig mo na yung pera. Nadadala ka na ng pera. Kaya sabi ni Lord, sapagkat sinabi ng Diyos, ay hindi kita iwan, hindi papabayaan. So, ayahan natin yung bukas. Bahala na ang bukas, di ba?
Ang kung anong meron ngayon, gagawin natin. Dahil hindi naman natin alam kung ano mangyayari bukas. Kung bukas ay buhay ka pa, kung bukas ay baka bagsak ka na sa negosyo mo, kung bukas ay wala ka na sa trabaho, o kung bukas ay talagang lugmok ka na. So kung ano meron ngayon, pagyamanin mo muna lahat ng mga bagay na nasa iyo. Diba? Pagsikapan mo muna, huwag mo munang pabayaan dahil sabi nga nila, hindi ka niya pababayaan. Huwag mo na masyadong isipin kung anong wala ka pa muna ngayon. Huwag ka muna mainggit kung ano mga nakikita mo. Diba? Sa mga kapitbahay mo, sa pamilya mo, sa pinsan mo, sa kaibigan, huwag kang mainggit para sa kanila yun. Merong nakalaan para sa iyo. Kaya kung anong meron ngayon, mahalin mo muna. Makontento ka muna. Huwag ka na muna mangangad ng malaki. Hintayin mo yung proseso darating at darating din yun. Kaya minsan, di ba, nalilito tayo na gusto natin, yumaman tayo kagad. Baka hindi ka pa nga ready, di ba? Hindi mo pa alam kung paano umawak ng malaking pera. Baka mamaya malustay mo lang o ma-mismanage mo lang, mawawalan ka. Diba? So, yun po ang ating sa Diyos na sana, diba, marunong tayo makontento kung ano muna meron ngayon. Yung mga pangarap natin, mga hangad natin, darating din tayo. Ang importante ngayon, mahalin muna natin, makontento muna tayo kung ano meron ngayon. So, sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa relasyon at pamilya, at sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung hindi maniwala at magtiwala, tsak yun, may pagkakalob ng ating Panginoon Jesus sa tamang kamay. Type mo na lang yung Lord, bless yung mga kapatid namin na nanonood sa akin pa, na may matinding karamdaman, stage 4 cancer, may taning nasa bedridden na rin. Kung ano-ano po ang mga karamdaman, bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po niya mapagpagaling ang kamay. Hapulusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At sa mga relasyon na sila ng Lord, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagbigkis-bigkis niyo po muli ang kanila po. Lalong-lalo na po, mga kapatid namin, walang-wala Lord. Ultimo pambili ng kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot at kung ano-ano pa Lord. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa amin po. So, ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin ng Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan naman ng Spirit Santo. Thank you very much po.